Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ito po ang ating topic ngayon ay request po kaninang umaga o kaninang tanghali dun sa aking live ng isa nating manonood. I'm not sure kung si Ate Let Reyes ba yung nag-comment na yon patungkol po dito sa sinasabing tunay na dahilan po ng pagkakatanggal sa pwesto ni General Torre. At dito po sa aking paghanap ng mga kasagutan doon sa ni-request nga po na topic netong ating manonood, natalisod ko po itong post o ano ba tawag dito, article dito po sa dito sa ano ba pangalan nito, The Chronicle. Ayan, The Daily Chronicle. Ayan, The Daily Chronicle. At ito po ay meron pong post, The Truth Behind Torres Relief. Ayan, relief for rejecting the 8 billion budget. Ayan, insertion. Ayun, so yun po yung nakalagay po na dito, na title. At ang sumulat po nitong article ay si Mr. Tracy Cabrera. Traces of Truth by Tracy Cabrera. Wow. Ayan. So meron po kagad dito, meron kagad ditong quote from a famous political analyst and conspiracy theorist na si Michael James Mike Pillow Lindell. Ang sabi po dito, I would ruin my credibility if I put my stamp of approval of anything I didn't do my due diligence on. So mabigat na kagad. Yun po yung ko na kagad dito, mabigat na kagad. So ibig sabihin, ang isiniwalat po dito ni Sir Tracy ay merong katotohanan. Kasi hindi naman niya gagawin, ayon sa kanyang inilagay dito na quote, hindi niya gagawin ito kung ito po ay makakasira sa kanyang kredibilidad. So ito po ang istorya dito. Ito po yung nakalagay, babasahin ko po sa inyo yung mga unang pahayag. The truth is that no amount of accomplishments, honesty, and dedication can protect honest to goodness public servants from being sacked. Just like what happened to our erstwhile PNP chief who was unceremoniously relieved over what many thought was a simple turf war. Still, the documents we obtained show that the reason behind Torres' removal is more of insubordination. This was the result of his alleged refusal to sign an accomplished request for an 80 billion pesos funding for the proposed 8 billion arms and procurement deal of the Philippine National Police. The request, if Torre had affixed his signature, would have been brought to House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, who wields the power to include, if not insert, the 10% of the 80 billion pesos funding in the PNP's 2026 budget. Okay, in effect, Torres' refusal to sign the request earned the ire of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John B. Cremulya Jr., who belongs to the Caviteño clan known for its vindictiveness and short temper of people who disobey orders. Naku, parang pala, Emilio Aguinaldo. Okay, thus Torres' 85-day stint as the country's top cop is now considered as one of the shortest since the creation of the Philippine National Police in 1991. It's funny to note too that he took over the reins of the National Police from the twice extended 30th chief of the PNP Police General retired Romel Francisco Marbil. Ayun. So yan po yung unang kumbaga parang topic ng na ito, pinakita po dito ni Sir Tracy yung kanyang pahayag. Alam nyo, nung nabasa ko to, nung nakita ko to, para akong parang anak ng teteng, laki pala ng halaga ng dahilan ng pagkakasibak sa pwesto ni General Torre. Meron kayang kumbaga, kaya ba parang napakabilis
ng rekomendasyon na ito ni kasi umami naman si John Vic. Ang rekomendasyon niya ay linisin daw po ang PNP at ibalik daw po ang PNP as an institution, patibayin ang PNP. So ibig sabihin, merong bang mga tao na parang nakikialam dito po sa pamumuno ni General Torre? Parang ito ang dating na yung sinasabi ni General Torre sa isang interview bago po siya mawala sa pwesto as PNP chief, meron daw pong nakikisawsaw. Sinabi yan ni General Torre sa isang interview, may nakikisawsaw at maayos naman daw ito dahil internal lang ito, issue at kumbaga pag-uusapan lang, maayos din. Pero tingin ko, kung ito po may katotohanan at hindi pinirmahan ni General Torre ang 8 bilyon na halaga ng mga kagamitan para po sa PNP, may something na mga tao na nasa likuran ni General Torre na parang ang gusto'y pasunurin siya. So si General Torre ay baka ayaw po na pirmahan ito dahil unang-una baka mabahiran ng korupsyon, pangalawa kailangan ba talaga ng ganong kalaking halaga, 8 billion. At ang nakalagay pa nga po dito going back to his refusal to sign the 8 billion deal, it was explained that Torre did not so because he rationalized that the PNP is a civilian agency and buying 80,000 units of 5.56mm assault rifles is something that should be rightfully done by the armed forces of the Philippines. Kasi masyadong high-powered na to. Ano na to, kumbaga matindi na tong mga kagamitan na ito at mas nababagay na magawin ito ng armed forces of the Philippines kasi sila yung may ano dito di ba? Sila yung merong mas matinding kaalaman sa mga kagamitan na ganito. 'Di ba? Bakit hindi na lang ipagkatiwala o gawin ito ng Armed Forces of the Philippines? Kung ito po may katotohanan, ano ba? Meron bang mga makakatanggap ng komisyon sa 80,000 units na ito? 80,000 units. Kapag ito po ay na overpriced lang, pagpalagay na lang 100, kunwari lang, hindi ko alam ang presyo nito. Kunwari lang, 100,000. Kunwari lang 100,000. Ginawan dinoble. Ginawan 200,000 ang presyo. Di may tubong lugaw yung mangungupit dito o yung tao na makikinabang. Tignan natin 100,000. 100,000 ang naging patong. I-times natin sa 80,000. 8 bilyon. 8 bilyon nga. Galing ng ano ko. 8 bilyon ang kikitain ng mga mangungupit dito. Sus Mariosep, anak ng teteng. Napakalaking halaga na naman. So ito si General Torre, siguro ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng mabahira ng kahit anong kumbaga mapag-isipan man lang ang PNP na naghahangad ng kumbaga mga high-powered na ganitong mga bagay at kumbaga sobrang mamahal at ayaw ni General Torre na mabahira ng kanyang pamumuno sa PNP na maisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng mga Pilipino na napaka lavish. Labis ang kanyang pagnanais na magkaroon ng ganito karaming armas. Sa totoo lang, kailangan siguro dahil nga po alam natin na ang mga ilang kagamitan ng ating mga PNP personnel medyo outdated na. So kailangan ng mga makabago. Pero siguro kaya ayaw ni General Torre na ito'y pirmahan yung mga ganitong procurement, mga ganitong pagbili kasi nga po mas nararapat na AFP ang magpatupad nito. Pero ang tanong, sino ang gustong magpatupad nito sa PNP? Yan ang malaking tanong. Yan ang aabangan natin sa mga darating na panahon. At aasahan natin na mula kay Sir Tracy, malalaman ulit natin ang update dito kung ano ba ang nangyari sa 80,000 unit ng 5.56mm rifle na nire-request na mabili. Diba? So ito po ay malalaman natin in coming days. Siguro may kasunod pang article itong kay Sir Tracy na ito.
Siya po ay kaibigan ni Percy Lapid. Kilala nyo naman kung ano ang nangyari dito kay Percy Lapid, di ba? Kilala nyo siya, alam natin kung ano nangyari sa kanya. So ngayon, si Sir Tracy, inaano ko na sana magkaroon siya, sana in the soon, next coming days, na magkaroon din siya ng YouTube channel. Kasi po yung kanyang mga ganitong pagbubunyag, makabuluhan po ito sa buhay nating mga Pilipino para malaman natin na katulad niyan. Wala tayong kamalay-malay. Ang alam lang natin, simpleng turf war lang ang nangyari kaya General Torre at dito kay John Vic Remulla. 'Di ba? Nakita natin na parang meron lang silang simpleng hindi pagkakaunawaan kasama ang Napolcom. Pero yun pala, merong 8 bilyon na halaga ang involved. At tingin ko, itong insertion na ito, kung sakali merong may kagustuhan na ito ay mailagay o maipuslit, maitakas na mailagay sa budget ng taong bayan para sa 2026. Naku po. Hindi papayag si House Speaker Martin Romualdez niyan. Si House Speaker Martin Romualdez ang nagbukas ng budget deliberation sa publiko. Yung BICAM report, siya ang nagbukas niyan. So yung mga ganitong insertion, hindi na ito makakalusot. Mahihirapan sila dyan. Lalo pa ngayon na nabuking ng ating kolumnista na si Sir Tracy, ang mga ganitong modus. Dapat po itong maimbestigahan kung ano ang dito, kung ano ang punot dulo, kung talaga bang merong 8 bilyong halaga na gustong ibili ng mga kagamitan ng PNP. So, yung pagkakatanggal kay General Torre ay hindi lang po dahil sa siya po ay merong kumbaga nireshuffle niya ang tauhan ng PNP. Hindi lang po yun ang pinakapuno nito. Meron pang mas malalim na dahilan. At alam natin na ang mga dahilan na katulad ng pera ay napakadelikado po para sa isang leader ng isang institusyon o organisasyon na kapag meron pong meron mang mga tao na kumbaga gusto na kumita o gustong maglagay ng ganyang kalaking insertion sa budget, 'di ba? Mas makapangyarihan po ang pera kahit na ano pang galing ng isang leader katulad ni General Torre, PNP chief. Nahuli niya si Kibuloy nung siya'y CIDG chief, na ipakulong niya si Digong sa ICC, at ang katulad nitong mga naging pagbabago sa PNP, 5-minute response, etong 911 mas naging epektibo, episyente ang naging trabaho ng PNP. Ay nako, wala po yan, mababasura po lahat yan kung meron pong involved na 8 billion pesos na budget insertion. Mababasura po yan. Buti na lang talaga at meron din po tayong maasahan sa House of Representatives, ang ating Speaker Martin Romualdez, na hindi papayag na magkaroon ng mga ganitong insertion na posibleng maging simula ng korupsyon, posibleng magkaroon po ng mga kumbaga irregularidad. Kung inayawan ni General Torre etong budget insertion na ito, tong 8 billion pesos na ito na pagbili ng mga kagamitan ng rifle, 80,000 unit ng rifle para sa PNP, ibig sabihin hindi ito magandang proyekto. So ngayon, sino kaya yung nakikialam, nakikisawsaw sa pamumuno ni General Torre? Yan ang ating mabantayan. Kasi baka mamaya po
ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napapalibutan ng mga tao na hindi dapat niya pinagkakatiwalaan. Baka mamaya po ay mayroon po nga mga tao na nakapaligid kay General Torre at kay PBBM na sinisira ang kumbaga magandang magiging samahan sana ni General Torre as PNP chief at ni PBBM bilang leader o head ng chain of command sa ating gobyerno. Diba? Sana katulad nito, maimbestigahan din to. Mas malalim na tignan. Kasi ito po ay isang napakaseryosong pangyayari. Bakit? Nagbunsod dito sa pagkakaalis sa ating napakagaling na general. Kung matatandaan ninyo, si Chief Marbil 2 beses, di ba siya naging, kumbaga, na-extend siya bilang PNP chief. Samantalang ang ating General Torre na ating hinahangaan, sinusuportahan na talaga ng mga napakataas ng ating paghangat respeto dahil sa kanyang nagawa para sa ating bayan. Ganun lang po, 85 days sinira po ng pamumulitika, sinira po ng 8 bilyong proyekto sa PNP. Eto, basahin pa natin tong dito. Okay, yet the memorandum Torre was asked to sign justified the request for endorsement and budget support that would help the PNP in its program for firearms capability enhancement. The justification for acquiring the assault rifles was because the PNP is now focused on internal security operation and will thus need such an armory even as the armed forces is focused on external defense. State in the memo, the shift in operational landscape has exposed critical gaps in Air Force readiness, most notably in firepower capability. While the PNP remains committed to fulfilling its mandate, the current inventory of basic assault rifles is insufficient to meet the growing demand of ISO units across all operational areas. Furthermore, it asserted, we believe this proposal aligns with the national priorities on peace and order, public safety, and territorial integrity. Walang problema doon, di ba? Talagang tama po yan. Kailangan po natin yan. Panlaban sa krimen, panlaban sa terorismo, panlaban sa mga mananakop, yung mga ganyang pag-enhance sa kagamitan ng mga PNP, Armed Forces of the Philippines. Lahat ng tanggulang bayan. Kailangan po talaga ng enhancement. Pero ito ang tanong, bakit po hindi yan nagustuhan ni General Torre? Bakit po inayawan niya ni General Torre? Bakit hindi yan pinirmahan ni General Torre? Isa lang ibig sabihin yan, hindi kaya ni General Torre na mabahiran ng korupsyon ng kanyang pamumuno sa PNP. Abangan pa po natin ang mga susunod na update dyan, mga kasagutan at ang mga post at mga expose netong si Sir Tracy Cabrera. Abangan pa natin yan. Check na meron pa yung mga kasunod. Sana nga makita na natin siya soon sa YouTube para po makapaghatid siya ng mas mabilis na maihatid niya ang kanyang mga expose at ang kanyang mga nalalaman patungkol po dito sa ating gobyerno, sa mga politiko, sa mga maanumalya na proyekto sa ating gobyerno. Sana natin yan. Mapanood natin siya soon sa YouTube. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito at salamat po doon sa nagmungkahi na i-vlog ko ito. Nakilala ko ang ating kolumnista, si Sir Tracy Cabrera. Nakita natin sa ating pagre-research itong The Daily Chronicle niya na post patungkol po dito sa tunay na dahilan daw po ng pagkakasibak ni General Torre sa PNP. So maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo mo. Chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.